Sa negosyo, lalo na sa engineering at construction, hindi pwedeng laging nakaupo lang sa opisina. Dapat hands-on. Bakit? Kasi kung hindi, baka ikaw na mismo ang maloko. Para siguradong hindi, tayo nadadaya sa materyales may mga pagkakataon na kapag hindi mo binabantayan, pinapalitan ng substandard materials ang mga dapat gamitin. Tapos ikaw pa ang sisisihin kung may palpak. Dati na-experience namin yan, ibang klase ang materyales na dumating kaysa sa binayaran namin. Buti na lang, mahigpit kaming nagbabantay kaya nahuli namin agad para hindi pa bagal-bagal ang trabaho. Alam mo ba na minsan, kung walang nagsusupervise, parang sinasadya nilang bagalan ang trabaho. Dati, iniwan namin sa ibang team ang isang project, tapos pagbalik namin, wala pang kalahati ang nagagawa. Kung hindi tayo mismong may-ari ang nagmamatsyag, sayang ang oras, sayang ang kita. Tread tight para matuto mismo ang may-ari sa lahat ng aspeto ng negosyo. Sa 2 years pa lang ang kumpanya namin, pero ang dami na naming natutunan. Hindi lang sa technical na trabaho, kundi pati sa pakikitungo sa tao, sa paghawak ng pera, at sa pagpapalago ng negosyo. Kung hindi tayo hands-on, paano natin malalaman kung paano pa ito mapapabuti? Kapag nakikita ng customer na ikaw mismo ang may-ari at ikaw ang tumututok, mas may tiwala sila. Hindi tulad ng iba na after makabenta, bahala na si Batman. Kami, hindi ganon. Ang goal namin ay hindi lang makabenta, kundi makapagbigay ng maayos at matibay na serbisyo. Tanpand, para hindi masira ang kumpanya. Dahil sa mga walang pakialam na tauhan, ang negosyo parang bahay yan. Kapag iniwan mo sa maling kamay, baka masira. Kung ipaubaya lang natin sa mga tauhang walang malasakit, walang pakialam kung malugi tayo o hindi, baka hindi na tayo umabot ng ilang taon. Kami 2 years pa lang, pero kung hindi kami mahigpit sa kalidad ng trabaho at pangangasiwa, baka matulad kami sa ibang kumpanyang nawala na lang bigla. Ang benepisyo ng hands-on leadership: mas mataas ang kalidad ng trabaho, mas mabilis matapos ang proyekto, mas kumpiyansa ang kliyente sa serbisyo mo, mas natututo ang may-ari at hindi naloloko, mas tumatagal ang kumpanya at lumalakas sa industriya. Kaya sa mga may negosyo, lalo na sa mga tulad naming nasa engineering at construction, huwag iwanan lahat sa iba. Bantayan mo, alamin mo, at siguraduhin mong tama ang lahat ng ginagawa. Dahil sa dulo, ang reputasyon at kinabukasan ng negosyo mo ang nakataya. Sa Resources Engineering Services, trabahong maaasahan, hindi ka iiwan sa ere.